Great day, class. So once again, as promised and for the purpose of continuations of our lesson, today we will going to talk about some protocols, no, guidelines or standard operating procedures when it comes to transporting or transferring an inmate. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. So allow me to present my lesson. Okay. So this is according to section 42, rules to be followed when transporting based on the BGMP operations manual. So when we talk about inmates, when moving or transporting inmates, the following shall be observed. As a general procedures, jail personnel shall not discuss with the inmate the transportation plans, schedules, or equipment to be used or adapted. So dapat lang talaga no, kahit gaano mo pa ka-close yan, kahit kababayan mo yan, kahit kapitbahay mo yan, you should refrain, no? Iwasan mo talagang makipag-usap patungkol doon sa ruta ng kanyang dadaanan or ng kanyang pupuntahan. I mean, basically alam naman natin kung saan siya ibabiyahe. But with regards to the route, no? With regards to the transportation plan, yung mga plano na gagawin ng inyong uh, escorting team, ay dapat hindi niya alam. Dapat hindi rin alam kung kailan siya ibabiyahe because basically this could impose threat, no? Baka maging magkaroon ng idea at the same time baka i-rescue siya, especially when it comes to high risk or high profile na mga inmates na ita-transfer. So dapat hindi talaga alam, no? Hindi alam ng inmate about sa kung kailan siya ibabiyahe, especially yung mga ibabiyahe because of tinamaan sila ng kanilang mga sentensya or yung mga ibabiyahe sa mga believed prisons. So inmates shall be notified of a trip only prior to the transportation plans, schedules, or only prior to the departure and shall not be allowed to make any phone call. Na. So yun no, pag halimbawa, yung inmate, tsaka mo lang siya sabihin pag aalis na tayo, no? Mabilisan lang 'yon, no? Mabilisan lang 'yon. Mga siguro 1 oras, goods na 'yon. Na oy, ibibiyahe ka na namin. Pero bago mangyari 'yon, no? Dapat magbihis na siya, lahat-lahat ng gamit na dadalhin na niya, na ibabiyahe na siya at bawal na siyang tumawag, no? Bawal na siyang tumawag na sa mga kamag-anak na because why? Yun nga iwasan natin na magkaroon ng threat na malaman na ibabiyahe na pala at baka harangin, no? Or meron sa salubong sa escorting team. So prior to the movement and transport, all escort personnel shall be given the detailed instructions on the respective duties and responsibilities. So lahat ng mga escorting team, no? Lahat ng mga empleyado na sasama doon sa transportation or transferring of inmate ay magkakaroon sila ng briefing, no? Briefing kung saan ididali lahat ng kanilang mga gagawin. Alam ng lahat ng mga escort team. Pero ganun din, bago lang din 'yon ha, hindi yun a day before, 2 days before, hindi. Agad-agaran din 'yon kasi meron din baka may mga kamag-anak ang preso doon sa mga uh, team, escorting team, no? Which is baka mag-leak yung information. So bawal 'yon. Everybody is considered as potential threat. Number 4, whenever possible, transfer shall only be made during daytime. So dapat lang talaga, no? Dapat araw magta-transfer, hindi gabi. Kasi pag gabi iba na 'yon, masyadong threatful na 'yon. Long distance transport, one or more inmates shall be escorted by a minimum of 3 escort personnel and a backup vehicle if available. So standard talaga no, pag mahaba-haba ang biyahe, no, dapat ang isang preso, 3 yung escort niya. 3 yung escort niya diyan. At meron pang backup vehicle kung kaya, pero parang alanganin sa backup vehicle. Pero yung minimum talaga dapat 3 yung escort niya diyan, kasama yun yung driver, tapos yung 2 escort, no? Number 6, if possible, personnel from jail intelligence unit shall serve as covert security by serving as advance party of the convoy and shall not conduct road scanning and shall conduct road scanning of the agreed route to detect any threat to inmate and his or her escorts while en route. Being familiar with the area, the local intelligence
unit of the nearest jail facility in the place of destination shall also assist in long-distance transport of inmates by a way of conducting reconnaissance operation prior to the scheduled arrival to determine any unusual activities in the area which may affect the safe and secure transport of the inmate. So yun nga, yung mga intel-intel natin, no, ay dapat mag-conduct ng reconnaissance of the place, yung route na dadaanan. Kung mayroon bang potential threat, no, likewise yung malapit na jail doon sa lugar na yon ay dapat mag-feedback din sa intelligence unit na ano ba yung mga security measures na dapat i-consider when transporting an inmate, especially yung ruta talaga. Kung mayroon bang mga threat, may mga NPA ba nahaharang, especially pag mga NPA or high risk yung mga ibibiyahe natin. Number 7, the most direct and shortest route to the destination shall be taken and no deviation shall be allowed except when security consideration requires otherwise. So yung pinakamabilis talaga dapat na ruta makapunta doon sa lugar ay dapat yun ang i-consider unless otherwise merong threat doon sa shortcut na yun. Ha? Next. Using rented vehicle shall not be allowed when transporting inmates. So bawal din yung mga nirentahan na sasakyan. Hindi allowed. Dapat yung van lang talaga natin. Team leader of the escort personnel must be equipped with a two-way radio and or a mobile phone. So yung team leader, no, pati yung mga members na dapat meron silang walkie-talkie, meron silang two-way radio o di kaya yung cellphone kung saan pwede silang mag-contact ng mga updates nila. Pero magkakasama sila. So inmates under escort shall always be under the watchful eye of the escort. While in transit, the personnel shall stay close enough to the inmate to be able to respond effectively in case of emergency if on board. So yun no, dapat alert and vigilant, bantay sarado, laging nakikita, no? Laging alert yung bantay doon sa preso kung habang sila ay nakatransport, no? Hindi yung parang busy ka kaka-cellphone mo, no? Busy ka kapag chismisan mo, hindi ganoon, dapat alert and vigilant lang Yung sa paligid mo, yung sa inmate mo, alert ka dapat. So a prisoner van escort shall not sit inside the van but shall instead strategically position himself or herself in the escort seat. So wag kang doon sa loob ng van na katabi yung preso. Hindi dapat ganoon Dapat dito ka sa labas at yung alert ka. Kayang-kaya mong rumisponde anytime. Pag merong atake, alam mong ready ka din na mag-counter So dapat hindi ka doon sa loob ng katabi ng preso, malayo dapat. While en route, escort personnel shall ensure that the sliding bolt lock of the back door of the van carrying the inmates is properly locked. Observe people and vehicles getting near their vehicle and remain prepared for any eventuality. So dapat habang nasa ruta, habang papunta doon, dapat yung lock ng padlock, yung lock ng kung saan yung inmate, doon lang nakalock yun. Dapat na-check talaga yun, na properly lock talaga yun. Same time, ikaw na nasa likod ka, alert and vigilant ka sa mga papalapit na sasakyan, sa mga nakakasalubong ninyo. Para at least, baka ano mangyari, at least ready ka. Next, escort personnel shall observe and follow the established guidelines in escorting high-risk and high-profile and BEO inmates. Very important yan. So yung mga escort personnel, dapat meron silang guidelines. Anong dapat gawin? Watchful talaga, alert talaga pag mga high risk at saka high profile yung mga preso na ibibiyahe kasi, di ba? Prone to escape, prone to rescue mga yan. Next, escort personnel shall be the first ones disembarked from the vehicle and shall position in a safe distance to ensure clear vision of disembarking inmates. However, when boarding the vehicle, it should be the inmate who shall first board the vehicle. So halimbawa, dumating na kayo, yung pagpapababa na, ang unang bababa yung escort personnel. Tapos position agad, alert and vigilant. Dapat ganun. Bababa muna ang empleyado, ang escort, tsaka bababa ang preso. Pero pag pasakay ng van, mauna ang preso, tsaka sasakay ang empleyado na merong alert and vigilant. So escort personnel are justified in using deadly force to protect themselves and or the inmates from ambush or any deadly attack while in transport. So allowed, Kung kinakailangan, justified, pwede,
na deadly force na pwede sila mag-counterpart. Halimbawa, pag may threat, pinagbababaril na sila, syempre, unahan nyo na, no? Pag may rescue na, unahan nyo na. Allowed yun. Huwag ka nang mag-alanganin. In case of an accident, while en route, escort personnel shall secure and observe the inmates inside the vehicle. Let them stay inside the vehicle as much as possible. Apply first aid to injured inmates when necessary, while waiting for law enforcement and emergency assistance. The chief escort shall also be informed about the incident and be updated of the development of the situation. Yeah. So pag meron daw emergency, no? Pag meron daw emergency, no, habang nasa ruta, habang papunta kayo doon, yung escort personnel daw dapat, no, um, bantayan mo talaga yung PDL doon sa loob ng sasakyan. Basta walang lalabas, doon lang sila sa loob ng sasakyan, doon lang yung PDL, yung preso sa loob ng sasakyan, no? Ngayon, kung kinakailangan talaga, kung kaya naman, no, aksidente, nagkabungguan, doon lang din ang preso sa loob, no, ng van. Kahit nabugbog na yon, doon pa rin siya. Tapos kung kinakailangan lagyan ng mga first aid, no, mag-apply ng first aid, tas alam mo din, okay yun, pwede yun, ha? Habang nag-aantay ng mga reinforcement mula sa mga medical team para magbigay ng assistance, no? Medical assistance. At likewise, yung mga team doon dapat mag-inform, no, sa incident na anong nangyari, yung sa jail, no? Yung sa office dapat inform na sir, ma'am, na aksidente po kami sa lugar na to, ganito ganyan. Magbigay ka ng update, no, para at least magkaroon ng reinforcement habang nag-aantay din ng mga medical reinforcement. So pag mga ganong aksidente, mag-inform ka agad na dapat alam ka agad ng unit na para mabilisan din na maraming makaresponde na hindi kayo matatenga doon, especially when it comes to remote area, no? Mag-inform ka agad para agad-agad darating yung mga reinforcement team, no? So in the event that the radio or mobile communication is not possible, escort personnel may flag down any motorists, identify themselves, and ask motorists to notify the nearest law enforcement agency for assistance. Halimbawa, sa mga lugar na walang signal, no? Ngayon, yung mga escort team ay dapat humarang sila ng mga motorista, manghingi ng tulong sa mga dumadaan na motorista sa sasakyan at magpakilala sila sa mga dumadaan at magtanong kung saan yung pinakamalapit na law enforcement unit, saan yung PNP na malapit na stasyon, no, saan yung mga Philippine Army na malapit na stasyon para doon sila manghingi ng assistance, no, sa mga uniform personnel din. Next, in case of a minor serious vehicular problem that can be prepared on the spot, escort personnel shall secure and observe inmates who shall remain inside the vehicle to the extent possible. So kung sakaling minor lang naman, naplatan lang ng gulong, no, minor na lang, na kaya din ayusin agad-agad, so dapat yung mga escort team alert and vigilant, bantayan yung preso, wag ilabas ang preso. Walang pagkakataon na pwede mong ilabas ang preso, kahit na aksidente pa, doon pa rin siya sa loob. Nakapadlock pa rin siya doon, no? So ngayon, pag mga minor lang, pwede namang pwedeng ayusin ng mga team, kaya nila, o pwede yun, basta alert and vigilant lang. Tapos, move ka agad. So maximum security measures shall be observed at all times in providing escort to high-risk and high-profile inmates and VEOs, following the ratio of 1:1 plus 1 escort supervisor. So ibig sabihin nito, no, pag on transport, ita-transfer ang PDL or yung preso, maximum security measures, no? Dapat alert and vigilant talaga. Walang options na maging ibababa mo yung guard mo, no? Ibababa mo yung security measures. Dapat 100%, no? In providing escort to high risk and high profile. Dapat alert ka talaga diyan. Tapos always i-follow yung ratio ng 1:1 plus 1. So yung preso, dapat meron siyang isa at yung isa meron isang escort. So 1:1 plus 1 escort supervisor. So ibig sabihin, tatlo, no? Tatlo sila plus yung driver. Ayan. So isang preso, isang escort plus isa. Yan. Dalawa. Tapos yung isang driver pa. Yun yung standard. Pag dalawang preso,
1:1 plus 1. So, magiging 5. Kasi yung isang driver pa. No. So, yun yung standard talaga. Pag isang preso, 2 ang escort. 1:1 plus 1. So, the driver shall not leave the vehicle while in court or other authorized destination and watchful of any suspicious individual. Yung driver, no, wag iiwan yung sasakyan. No? Dapat alert and vigilant sa mga individual na nakapalibot. To avoid unnecessary stops while in transit, inmates should have relieved themselves from personal necessity. So habang nasa biyahe na para maiwasan yon, no, yung mga pahinto-hinto, ihi, tae, ganon, kakain, dapat papunta pa lang ay dapat na ibigay na lahat ng kanyang mga personal necessity. Umuwi na siya, tatain na siya. Dapat kompleto na lahat yon. Kumain na siya. May mga baon na siya. No. The following basic security precautions shall be observed during transport of inmates. So ito naman ang mga dapat i-observe habang binabiyahe ang isang preso. Do not allow inmates to tinker with the handcuff. Huwag niyong hayaan ang inmate kalikutin yung posas. Bawal na bawal yon. Observe mo, kaya nga diba, alert ka. Pag kinakalikot niya yung posas, bawal yon. Regard of all inmates being transported as extreme, dangerous. I-consider nyo lahat, kahit mababang preso lang yan, kahit normal na preso lang yan, hindi yan high risk, high profile, always i-consider nyo na threat siya, na extreme danger siya. Kasi pag makatakas yan, goodbye Philippines ka. So adjust the cuffs properly for tightness to avoid the need of adjustment while en route, and observe proper placement of handcuff, which is either right to left or left to left. High risk and high profile inmates and VEOs must be handcuffed at the back. Ngayon. So dapat, no, i-adjust mo na. Alam mo yung hindi niya kayang ilabas ang kamay niya na sobrang safe na, no? At the same time, no, dapat i-observe mo pag halimbawa dalawang preso, parehas yung posas nila sa kanan. Huwag yung kanan kaliwa. Dapat pag ang standard talaga ng pagpaposas, pag dalawa sila, lahat ng posas ay nasa kanang kamay nila. No, 'di ba? Isang posas, kabilaan sila, same sa kanan. Pag nasa left naman, ang isang kamay, dapat same yung left hand nila ang nakaposas. Huwag yung parang ganito. Dapat left or right. Ngayon, pag mga high risk or high profile ang inmate, ang dapat na posas, tig-isa at nasa likod nila ang posas. Bawal sa harap. Okay, dalawa sila, tigis na silang posas at parehas na nasa likodan. Nasa likuran nila yung posas. The escort shall always be on guard for any possible attack or ambush. So dapat alert and vigilant yung escort, no? Na baka i-atake, merong mag-ratin kayo or i-ambush kayo, dapat alert and vigilant kayo. So escort personnel shall extra be careful not to sit, stand, or walk next to an inmate while carrying a gun to avoid being grabbed by the inmate. So dapat ang escort personnel ay sobrang may distance sa preso, no? Baka kasi agawan ka, wag kang tatayo, nakatunganga ka diyan, no? Na sobrang relax mo, dapat alert and vigilant ka. At huwag hayaan na sobrang lapit sa preso at yung baril mo harap sa kanya, baka maagawan ka, ha? Para maiwasan yung mga ganong inkwento. So stopping along the highway while in transit is highly discouraged. Bawal na bawal din, no? Yung hihinto ka, ay sasagot ka lang ng text ng misis mo, ng girlfriend mo, tapos hihinto ka. Hindi pwede 'yon, ha? Pag nagda-drive, focus na. Ang sasagutin mo lang pag yung mga about sa sa trabaho na importante, tinatawagan ka ng boss mo. O di kaya ikaw ay kailangan talaga magko-contact doon. Dapat focus ka, lalo na pag driver ka, hindi pwedeng huminto sa mga kalsada habang meron kang ibibinibiyaheng preso. Ay, wait, ihila ako. Bawal yon. Ha? O bibili lang ako, mag-yosi lang ako, bibili lang ako. Bawal yon. Dapat dire-diretso. So, keep inmates inside the vehicle except when necessary. Yun ang sinasabi natin, ang preso dapat nasa loob lang ng van at naka-lock. Bawal na bawal sang ibaba. So, thoroughly inspect restraint equipment for proper function and damage and make a thorough body search before placing the equipment on inmate and before removing an inmate
from a holding area. So, nasa holding area na. Okay, ano ba? O sige, babayahin na natin yan. So, kapkapan ng maayos, i-search ng maayos yan. No? Na baka mayroong daladalang pantusok sa posas. O may mga kontrabandong daladala. So, i-search mo na siya. Tapos, i-search na yung posas. Baka kinakalawang na yung posas. Before a day na magbabiyahe, i-search, i-check na ang posas. Baka hindi na maayos, no? Matigas na. So, i-check lahat yan. Then, pag okay na lahat, saka siya isasakay doon sa van na siya ay ibabiyahe na. So, keep inmates in sight at all times. So, dapat nakatutok ka talaga, no? Sa preso, bantay sarado yung preso. Sa buong rota ninyo, nakapokus ka sa preso, hindi sa cellphone. Ha? Sa cellphone, bawal. Sa preso at sa mga nakapaligid na tao sa inyo. So, while in court premises, firearms shall be unloaded. However, when escorting the inmate to and from the vehicle, the same shall be properly loaded with ammunition. Pag sa loob ng courtroom, sa korte, ang firearms dapat is naka-unload. Pwede magdala ng firearms sa loob ng court as a general SOP. Pero dapat hindi naka-load. Pero kapag on transport, no? Transport, yung babiyahe kayo, dapat loaded na ang baril mo. Para anytime, kaya mong mag-counter kaagad. Kaya mong, ikaw mismo ang babaril pag mayroong mga danger, threat. Hindi yung, tsaka ka maglulod, tsaka ka magkakasa. Dapat ready na yan. Kakalabitin mo na lang. So, exercise good judgment as unexpected events not covered by policy or procedure may occur on any transport. If in doubt, secure the inmates in local enforcement or jail facility and call the chief escort or officer of the day for direction. So, dapat yung judgment natin, no? Yung pinakamagandang judgment ang lagi natin gamitin kasi merong mga pagkakataon na hindi naman nakasulat sa guidelines, sa rules and regulation, yung discretion na tinatawag, no? Yung judgment, yung wise judgment, dapat maganda yung mga judgment na gagawin mong desisyon. Kasi mayroong mga pagkakataon na wala naman sinabi, walang instruction. Ngayon, kinakailangan mong magdesisyon. Halimbawa, may mga sa trabaho mo, may mga magtatanong na sabi bawal, tapos mga malaking tao pala yun. So, anong gagawin mo? Papapasukin mo ba or hindi? So, dapat judgment nun. O baka di mo papasukin, boss pala yun. Eh, bawal pala pumasok kahit sino. So, dapat ganon, yung judgment mo. So, when transporting, ganon din. No? Dapat, wise judgment. Hindi naman porket akala mo threat lang, wala pala. O, pinagbabaril mo na. Yung para, o, hindi pala yung threat. No? O, ngayon, kaso din sa'yo yun. Wise judgment mo, yung pinaka-discretion mo. Basta kung kinakailangan naman when in doubt ka, hindi ka sigurado, no? Dapat yung inmate, no? Ano ba nawalan kayo ng hindi naman. Halimbawa nasiraan kayo. Tapos parang alanganin ka na. Hindi mo alam. So pwede din with proper escort, alert and vigilant. Tapos matatagalan yung van, no? Doon nakatenga, matagal na pumutok or sumabog, di natin alam, no? Or na aksidente, malala, na hindi ka agad-agad, na, no? Yung judgment mo dapat pwede naman. Yung preso sa pinakamalapit na police station or jail facility, yung chief escort team na pwede nang ilagay doon. Makisuyo, makipag-coordinate na ilagay mo na doon kasi inaalis mo yung sasakyan. No? At the same time, tatawag sa opisina para maghingi ng instruction. Pero habang ginagawa mo, sir, ma'am, nilagay naman lang po muna namin yung preso doon sa pinakamalapit na jail, police station, nakiusap na lang kami. Kasi yung sasakyan natin medyo hindi pa to agad-agad at least mag-instruction. Ang gagawin ng yung sa opisina, bahala na sila kung magpapapunta ba ng susundo, ganyan, bahala na sila. At least ginawa mo yung tamang judgment mo. Same time, kasi mahirap, lalo na sa remote area. Next, never stop for disabled motorists. Never stop for a disabled motorist or road mishap while transporting inmates but notify local enforcement unit of the highway patrol regarding the incident. So yan. Manghingi ng tulong sa mga motorista. Then, i-notify, magpaalam, magsabi, makipag-coordinate sa mga patrol incident, sa mga law enforcement, sa mga PNP, sa mga Philippine Army, no?
yung ano, pag mga ganyang ano. Next, avoid interfering with road incidences, such as but not limited to robbery in progress while transporting inmates unless it poses imminent threat against the inmate, escort personnel, or the public. And at the same time, if the same so occurs, the immediate evacuation of the inmate from the area shall be primarily considered. In no case shall the inmate and the vehicle be left unattended. So bawal ka din makisawsaw, makialam. Halimbawa, merong incident na robbery, no? Highway robbery diyan sa kalsada. Bawal kang makisawsaw doon, tutulong ka doon, no? May nag-away sa kalsada, bawal kang huminto at makikialam kayo, no? Unless pag threat sa PDL, pwede 'yon. Pero pag wala naman, wag kang makisawsaw. Dire-diretso ka lang sa biyahe mo. Wag kang hihinto. In case of involvement in a road accident and no traffic authorities present or cannot arrive in the shortest possible times, the positions of the vehicle and the damage incurred, including skid mark, if any, shall immediately photograph or sketch and before leaving, provide the driver of any other party a contact number of the jail. Once the inmate was returned to the jail, immediately coordinate with the traffic authorities having jurisdiction in the place of incident. Halimbawa, pag nagka-aksidente, no, involve yung vehicle, picturean ka agad yun, ha? Lahat ng mga may tama, picturean ka agad yun. At same time, magbigay ng contact number kasi nagmamadali kayo. Kung ano man, picturean, lahat ng angulo, picturean. Magbigay ng contact number sa nakasagasa ninyo. Pag kaya naman umalis, alis ka agad. Pagkadating na ibiyahe, na i-transport ang preso, tsaka kami ipag-coordinate sa mga authority, ng mga traffic authority, at the same time sa taong na kabungguan ninyo. Tsaka kayo magsisettle. Hindi kayo magsisettle sa kalsada kasi bakit may inmate, ha? Baka mag-post ng danger. Next, secure inmates who damage, restrain, other equipment or vehicle and report rule infraction. So dapat i-secure yung inmates na kung saan yung may sira yung posas niya o di kaya anong equipment, no? Tapos i-report ka agad sa opisina. Turn in vehicle inspection slip to the supply officer, noting any vehicle deficiency or problem upon conclusion of each transport. So likewise, may inspection slip sa sasakyan. Sabihin nyo sa supply officer na may sira yung ayaw na gumana yung wangwang, no? Kung sila ayaw na gumana. Lahat sabihan ka agad, no? After ng mga transport ninyo. Turn in or check in all inmates properly equipment and the necessary documents to the concerned officers. So lahat bago yung biyahe, bago pagdating, no? Ng transporting team, i-check yung mga dokumento, lahat ng mga karpeta niya, yung inmates record niya, dapat i-check lahat yun bago umalis at pagdating din ibigay, i-check din lahat yun. So yun ang ginagawa ng escorting team. So iba dito class, no, basahin nyo na lang. Madali lang siya about sa chief escort, ano bang dapat gawin niya. So maikli lang siya at hindi lang siya maintindihan. So far, yun lang muna ang ating pag-usapan. No? Kasi alam kong kaya nyo naman yun intindihin. No? So likewise, good luck sa paparating na exam ninyo and consider ninyo na lahat ng ito ay papalabasin talaga sa exam natin. At the same time, get ready during our on-site, no? So yung apat na topic, yung special needs, movement, transporting inmates, no? Lahat ng mga pinag-usapan natin, yun ay tatalakayin natin, itatakil natin during our on-site discussion. At the same time, kasama siya sa coverage ng midterm exam and in our on-site recitation. So that would be all, class. Have a fruitful day ahead.